Sa dami na nagtatanong kung ano nga ba ang pipiliin nila, Tecno Pova 7 ba o Infinix Hot 60 Pro? Well, sa video na to malalaman mo ang sagot dahil aalamin natin kung ano ang bagay sa needs at lifestyle mo. Bonus pa, aalamin din natin kung alin ang mas maganda, Helio G100 Ultimate o Helio G200. Kaya oras na naman para sa sulit na smartphone. Unahin na natin sa display kasi ito ang lagi mong kaharap. Kung gusto mo ng mas malinaw, mas makulay at mas smooth, ang Infinix Hot 60 Pro ang bagay sa'yo. May 1.5K AMOLED screen, mas mataas ang resolution, may 144Hz refresh rate at may protection pa ng Gorilla Glass 7i. Perfecto kung mahilig kang mag-TikTok, YouTube o mag-edit ng photos. Pero kung okay na sa'yo ang standard Full HD Plus na LCD at mas importante sa'yo ang longer screen time kaysa sa kulay, okay na ang Pova 7. Pero sa usapang display, lamang na lamang ang Hot 60 Pro dito. Ngayon, ito pa ang madalas na tanong sa comment section natin. Ano nga ba ang mas maganda, Helio G100 Ultimate o Helio G200? Real talk, kung specs lang ang basihan, halos wala kang mapapansin. Dahil same ang CPU core, same clock speed at same GPU architecture. Pagdating naman sa GPU, naka-Mali G57 MP2 versus MC2. Actually, pareho lang yan. MP2 at MC2, ang ibig sabihin lang yan, dalawang core ang GPU. Iba lang ang tawag. So sa performance, gaming, Facebook, Messenger, GCash, kahit ML o CODM, pareho lang ang experience. Walang lamang sa bilis, graphics o multitasking. Unless meron silang hidden difference sa GPU clock, AI chip or camera ISP na hindi nakasulat. Kaya kung pipili ka ng phone na may Helio G100 Ultimate o G200, ang tanong hindi na yung processor. Kung hindi, mas malaki ba ang RAM, UFS storage ba o mas maganda ba ang camera tuning? Kaya kung chipset ang iniisip mo, wag ka na magpaka-stress kasi wala namang pinagkaiba. Mas okay kung magfo-focus ka na lang sa ibang aspeto tulad ng camera, display at battery life. Ngayon, kung usapang camera naman, dito magiging tricky. Ang Pova 7 may 108 megapixel rear camera. Solid to for content, events, or kung ikaw yung tipong laging nagpipicture ng pagkain. Ang advantage din ng 108 megapixel, mas detalyado kahit i-zoom in mo or mag-crop ka, hindi agad lumalabo. Kaya kung mahilig kang mag-edit ng photos o nagpo-post ka sa Facebook or IG na high quality, malaking bagay ito. Dapat aware ka din na pag nagpo-post tayo sa social media, lumalabo yung photo. Dahil nga kadalasan nililimit nila yung file size. Ngayon, kung yan naman yung concern mo, ang masasabi ko sa'yo mag-iPhone ka. Dahil mas maganda talaga ang quality ng iPhone, lalo na kung ina-upload mo sa social media. Yan din ang isang dahilan kung bakit karamihan ng content creators ay naka-iPhone. Okay, mapunta naman tayo sa selfie cam. Mas mataas naman ang Hot 60 Pro. Kaya kung ikaw yung laging may Zoom call, nagla-live o selfie is life, mas bagay sa'yo ang Hot 60 Pro. So ang tanong, back cam or front cam ba ang priority mo? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Kung ikaw naman yung tipong laging nasa labas or heavy user ka, walang tatalo sa 7,000 mAh ng Pova 7. Literal na 2 days sa light use o buong araw kahit panay gaming ka. Tandaan mo rin, hindi lahat ng specs para sa lahat ng tao. Kaya ang tanong, alin nga ba talaga ang maswak sa'yo? Okay, kung long battery life ang hanap mo, yung hindi ka na magdadala ng power bank at panay mobile data ka, Pova 7 ang bagay sa'yo. Sulit ang 7,000 mAh lalo na kung madalas ka sa labas. Pero kung display at features ang priority mo, gusto mo ng mas malinaw na screen, mas mataas na selfie cam, mas practical piliin ang Hot 60 Pro. Alalahanin mo rin na magka-level ang performance nila pero magkaiba ng strength. Kaya dito sa Tech You Know, naniniwala kami na maraming magagandang smartphones. Pero mas mahalaga pa rin na alam mo kung paano mo gagamitin ang phone mo, anong behavior mo at anong lifestyle mo dahil ang tunay na sulit iba-iba para sa bawat tao. Nilagay ko na rin sa description ang official links kung saan mo ito mabibili. Meron din kaming exclusive FB group na smartphone tips kung saan personal ka naming tutulungan pumili ng best smartphone for your budget. At kung nakatulong sa'yo ang video na to, mag-subscribe ka na.